Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Alam niyo ang kwento natin ngayon ay tungkol dito sa panukala ng isang magaling at batang-batang congressman ng First District of Zamboanga City na si Kaimer Olaso, na may panukala siya o bill na dapat daw yung mga napatunayan na mga corrupt na tao o corrupt officials ay dapat ah, mamatay sila sa isang firing squad. Nakakatawa po, ano? Pero hindi ko na alam kung talagang seryoso siya o talagang ipupus niya itong panukalo na ito na ah, House of Representative bill ito, kung mapupus or magiging isang batas ito na ang isang tao na napatunayan na kurap ay papatayin sa pamamagitan ng isang firing squad. Alam niyo sa history ng ating bansa, ang kauna-unahan at huling pinatay sa isang firing squad ay noong panahon ng martial law. Maalala ko ito dahil ako po ay isang kadete ng Philippine Military Academy at nagkaroon po ng isang hatol ng ating magandang hukuman noong panahon ng martial law dahil may nahuling siya po ay source ng drugs dito sa Pilipinas at bawal na bawal noon. Kaya anong ginawa? Nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng isang firing squad. At balitang balita yan, si Lim Seng. At binaril siya doon sa Port Bonifacio. At nung ako yung naging opisyal, nakita ko yung lugar na yun kung saan ginawa po yung firing squad kay Lim Seng. At mula noon, wala na pong drugs noong panahon ng martial law. So, balik tayo ngayon dito sa firing squad na balitang balita. Hindi ako nagkikisawsaw. Ako ay nagbibigay lang ng aking opinion or kwento tungkol dito sa panukala na ito. Dapat, siyempre, isa akong citizen ng Pilipinas. Kaya meron naman tayong kaunting laman ng utak natin at saka experience at memory tungkol dito sa sinasabing firing squad. Kaya nandito ako ngayon na nagbibigay sa inyo ng kwento tungkol dito. Nakakatuwa dahil parang hindi seryoso kasi mahirap mapatunayan na ang isang tao ay isang kurap. Alam niyo, nung panahon ng martial law, nasa intelligence ako noon at nagre-report ako directly sa presidente noon. At pag sinabi ko sa report ko, Sir, substandard itong ginawa na daan at proyekto dito sa Ilocos Norte, kasi assign ako noon sa Ilocos Norte, kaagad tinatanggal yung engineer. Ganong katindi po noon kasi isa sa mga threats to national security noon o kalaban ng gobyerno noon, aside from the CPP, NPA, MNLF, at saka yung mga criminal elements at saka mga drug pushers, drug sources, yung mga backsliders. Ito po yung mga government officials na bumabalik sa masamang gawain at kasama dito yung mga kurap. Alam nyo naman, tinitipid yung proyekto. So anong ibig sabihin nun? Kinokorap yung pera. Alam nyo, hanggang ngayon, ganyan pa rin na nangyayari. Pero hindi naman napaparusahan itong mga corrupt officials dahil mahirap patunayan. So, kung magpupustro itong bill na ito, hindi maganda. Pero, ay aabutin ng maraming taon yan sa korte bago ma-prove at ilabas lahat ang mga ebidensya kung ang tao ay isang corrupt official. So alam niyo, maraming haka-haka, maraming opinion, maraming balita na ganito, yung pera ng bayan ay ninanakaw, and so on and so forth. Baka hindi mo alam
kung sino pa yung nasa gobyerno o sila pa yung nangungunang nangungulimbat ng ating pundo. So, mahirap i-justify, mahirap i-patunayan itong mga bagay na ito, pero nakaka-invite ng opinion ng mga tao itong mga ganitong balita. So, sa tingin ko, maganda yung panukala. Pero, hindi ako sigurado yan. Baka ito ay isang joke, isang kwento, o kwentong barbero. Pero, kung talaga masuportahan ito, siyempre, kinakailangan mo na maraming kasamang magsusulong nitong bill na ito. Baka yung mga nagsusulong ng bill na ito, hindi natin alam. Baka corrupt din sila. Yun ang mahirap eh. Paano mo isusulong ng isang gusto mong maging batas, yung mga sumusuporta sa iyo, baka sila pa o mangyayaring mahatulan ng mga ganitong mga batas na pinapalabas natin. So, mahirap po. Ako, ang pananaw ko dito dahil, ito nga, nagkikwento ako mahirap paniwalaan itong ganitong mga balita. Ha? Tingnan natin kung susulong yung balita na yan or batas na yan. Pero sa tingin ko, hindi magiging magpa-prosper o hindi magiging approve yan dahil kinakailangan na maraming pagsususi, kinakailangan na maraming public hearings, at syempre may votation na mangyayari sa loob po ng House of Representatives. At kung hindi, pupunta pa sa Senado yan. Kasi ganun po yung proseso. Baka pagdating ni Presidente, ibebeto niya yan, yung batas na yan. Kaya wala rin kwenta kung mga ganyang mga uh, idea or panukala or notice. Pero nakakapagbigay ng atensyon sa mga tao. Hindi ko alam, baka gusto ng mabuting congressman ay magbigay ng atensyon dahil malapit na naman ang eleksyon. Hindi natin alam. So, parang pinapaalala niya sa publiko na, oy, tatakbo ako ulit ng congressman, kaya iboto niyo ako. Maganda itong panukala ko. At kung maniniwala kayo, iboto niyo ako para ito ay uusad. Siyempre, kasama yan sa campaign strategy. So madalit salita, hindi ako maniniwala na susulong itong sinasabing panukala na ito na dapat patayin sa pamamagitan ng firing squad ang mga napatunayang corrupt officials ng gobyerno. Baka ang sabi pa nga ng karamihan pag ganyan baka lahat-lahat na ng opisyales sa ating gobyerno mapapailan ng kaso. Di ba? Wala na maiiwan. So sino ngayon ang magpapatakbo ng gobyerno natin kung lahat-lahat mapapailan ng kaso na corrupt ang isang opisyal? So yun na po ang ating balita ngayong araw na ito at mag-isip-isip tayo kung ano ang komento natin dito sa kwento ko na ito. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!